Bilang tugon sa kakulangan ng mga tauhan ng Department of Agriculture o DA na aalalay sa mga magsasaka at mangingisda upang maging miyembro ng RSBSA, inirekomendan na Senator Raffy Tulfo at Senator Kiko Pangilinan na kumuha ng suporta sa mga eskwelahan na may kinalaman sa agrikultura. Sa tulong daw na maibibigay ng mga ito, maaalalayan din nila ang mga magsasakang hindi marunong bumasa at sumulat na nais magparehistro sa programa para makatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Alamin ang kabuuan ng balita sa aking report. Kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo sa Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ang hindi pagkakarehistro sa Register System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ang mga magsasakang no read no write. Sa ilalim kasi ng RSBSA ng Department of Agriculture o DA, nakalista ang mga pangalan ng mga magsasaka at mangingisda na nakatatanggap ng ayuda o tulong mula sa pamahalaan. Kabilang dito ang libreng binhi at pataba, financial assistance, fuel subsidy, credit loan at iba pang support services, lalo na sa panahon na ang kanilang lugar ay tinamaan ng kalamidad. Ayon sa senador, wala bang ginagawa ang DA para alalayan ang mga magsasaka sa pagsagot ng kanilang mga aplikasyon? May mga pagkakataon na yung farmers ay no read no write, so nahihirapan silang intindihin kung ano man nilalaman sa doon sa application. So wala bang departamento dyan sa DA para yung mga no read no write silang po mag-assist doon sa application para mas mapabilis yung proseso? Paliwanag naman dito ni Director Hazel Alfon, representative ng DA, totoong kulang at wala silang tauhan na nakakapag-assist sa mga magsasaka na no read no write. Sa ngayon po, wala. Kasi po, humihingi kami ng tulong po sa LGU kasi syempre sila po ngayon, nakadevolve po kasi yung mga function. So, karamihan po ay talagang inihingi namin ng malaking tulong sa mga LGU. So kung no read no write yung isang farmers at wala siyang mga kamag-anak para tulungan siya doon sa application niya, sorry na lang, uwi na lang siya ng luhaan. Sige sir, we'll look into it po. Social side po kasi siya ng tawag dito ng programa. Pag-aaralan po namin mabuti. Inirekomenda naman ng mga senador na kung ang problema ay kakulangan sa tauhan na aalalay sa mga no read no write farmers, bakit hindi raw lapitan ng DA at mga lokal na pamahalaan na nakakasakop sa mga magsasaka ang farm school na mayroong on-the-job training o OJTs at mga fresh graduate na may kinalaman sa agrikultura upang maging katuwang nila sa RSBSA para lahat ay mairehistro sa programang ito ng gobyerno. So, heto ang LGU, walang tao. Heto ang CHED at yung state universities, every year nag-OJT ng libo-libo, pero hindi tumutulong. Sana merong tie-up sa mga LGU ang para yung kanilang OJT sa mga farms doon sa lugar nila ay nabibigyan ng dagdag na suporta. So why don't you tap yung mga barangay chairman, mga kagawad, tanod, and meron man tinatawag na farm school. These farm schools, kalat to by the thousands nationwide. So yung mga estudyante dyan, pwedeng ipakaaral sa kanila. Siyempre may mga farmers yan, would-be farmers, and then yung kanilang mga magulang. So para magkaroon ng kaalaman, itap niyo po yung farm schools. Samantala sa ngayon batay sa unofficial data ng RSBSA, may 6.8 million na mga magsasaka, 2.7 million na mangingisda, 2 million na farm workers at 328,430 na agri-youth o farm youth ang rehistrado sa programa. Una na noong sinabi ng Kagawaran ng Agrikultura na marami pa ring mga magsasaka ang hindi pa nakarehistro sa RSBSA. Bukod sa mga no read no write na hindi na lamang itinutuloy ang kanilang aplikasyon para mapabilang sa RSBSA, sobrang dami rin daw na requirements na hinihingi at matagal na proseso. Rekomendasyon naman ng Municipal Agriculture sa Tigaon, Camarines Sur na sa halip na proof of ownership, proof of actual tiller na lamang ang hingin sa mga magsasaka na sinang-ayunan naman ng mga senador. Hiling din ito para sa lahat ng mga magpaparehistro sa RSBSA sa buong bansa na mas gawing simple ang proseso
kung saan lahat ay makakasama sa listahan ng mga makatatanggap ng iba't ibang tulong mula sa pamahalaan. Pinasusolusyonan naman ng mga senador sa DA ang doble-dobleng pangalan sa listahan ng RSBSA, gayon din ang mga pumanaw ng hindi pa natatanggal sa kanilang data. Nakatakda naman daw maglunsad ang agrikultura ng geo-referencing, liveness check at koordinasyon sa Philippine Statistic Authority o PSA. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.